Pag-usapang Mount Fuji, ano bang nasa isip mo? Ako kasi, nasa isip ko, isa siyang malaking bundok na may tumpok ng snow sa tuktok. Tama naman, pero ganun ko kasi siya ilarawan base sa mga nakikita kong postcard nung bata pa ako. Pero ngayon ko lang nalaman na hindi lang pala siya basta bundok na may yelo sa tuktok, kundi isa siyang active volcano. Yes, isa siyang aktibong bulkan na walang sino man makakapredict kung kailan siya puputok. Huling eruption niya sobrang tagal naman na, noon pang 1707 at tumagal ng 16 days. At nang dahil sa eruption na yon ay napuno lang naman ng abo ang buong Tokyo, Japan. Grabe no? Sa kabila ng kanyang nakakamanghang imahe meron siyang itinatagong bangis na walang sino man ang may alam kung kailan niya ulit ito pakakawalan. Pero doon naman tayo sa positive side. Mount Fuji ay isang apple of the eye na kahit na sino mang makakakita sa kanya ay talaga namang maaamoy sa ganda. Kaya naman maraming spot or place sa paligid niya na basta tanaw itong si Mount Fuji ay nagiging instant na tourist attraction. Ano-ano ba ang mga place na yon? Kaya tara, samahan nyo kaming alamin kung saan ang mga ilan na best spot na pwede nyong idagdag sa itinerary nyo kung sakaling gusto nyong ma-experience ang Mount Fuji tour dito sa Japan. Ang una sa listahan ay ang Chorito Pagoda. Pagdating namin doon ay sa baba pa lang ay tanaw mo na agad si Mount Fuji. Napakaaliwalas at merong spot na pwede kang magpa-picture with Mount Fuji. Konti pa lang yung tao dahil nga siguro ay napaaga kami. Pero hindi pa ito yung highlights ng lugar na to. Dahil meron pang pinaka the best na spot na nasa itaas kung saan nandoon ang tinatawag na pagoda. Pero hindi rin siya basta-basta maakyat. Dahil kailangan mo ng 398 step paakyat ng hagdan na bato para marating ang itaas. Yung mga unang hakbang parang wala lang, pero habang tumatagal, pataas ng pataas, ay nakakaramdam na kami ng hingal at sakit ng binte. Bawat hakbang ay napapaisip ako na bakit pa kami nandito at bakit ba namin ginagawa ang bagay na to. Pero nandito na kami, di na pwedeng umatras at alam ko rin na may sorpresang naghihintay sa amin pagdating namin sa itaas. Bandang kalagitnaan na may nakasabay kami mga turista. Hingal na hingal at tila mga pagod na. Ang pagoda ay isang sagradong building o tower na makikita hindi lang sa Japan kundi sa ibang parts din ng Asia. Speaking of pagoda, ilang sandali lamang ay naabot na namin yung dulo ng hagdan na bato. Edit ko na lang. Kunti na lang eh. Kunti na lang. Ayun na lang mo yung kitaan yan. Lupakit pa kami doon. Doon. Pagdating namin sa itaas, nasabi ko na lang sa sarili ko na sobrang worth it ng bawat takbang. Yung pagod, hinga, sakit ng binte ay napalitan ng ngiti. Sobrang Instagrammable pala talaga ng spot na to. Dahil sa ganda ng tandem ni Mount Fuji at ng pagoda ay nagbisto lang famous celebrity ang dalawa. At ang next spot naman natin ay iba sa nauna nating pinuntahan. Ito ay ang Mount Fuji Panoramic Ropeway. Kung sa Chorito Pagoda ay kailangan mong gumamit ng hagdan pataas, dito naman ay kailangan mong sumakay ng cable car paakyat at kailangan mo lang ay bumili ng ticket dito sa ibaba. 900 yen sa adult at 450 yen naman sa mga bata at round trip na yon. Meron kasi silang one-way ticket lang, kaya nagtaka ako na sino namang tao ang aakyat na hindi babalik pababa. Matapos ang ilang minutong paghihintay sa pila ay nakasakay na rin kami ng cable car paakyat. Pagdating namin sa itaas, meron kami mga nakitang mga tindahan at perfect kung sakaling gusto mong tumambay at kumain habang ini-enjoy yung magandang view with Mount Fuji. Instagrammable din yung place. Pwede ka mag-swing habang nakatitig kay Mount Fuji, pero hindi na namin yun na-try dahil nga sa haba ng pila. Mas ginusto na lang namin enjoyin yung magagandang tanawin at kumuha ng litrato with Mount Fuji. At mula nga dito sa itaas, ay tanaw mo ang mga kabahayan sa paanan ni Mount Fuji. At isang napakalawak na lawa o lake na kung tawagin ay Lake Kawaguchiko. At yon ang susunod natin na pupuntahan. Kung sa naunang dalawa ay kailangan mong umakyat para ma-enjoy ang tanawin with Mount Fuji, dito naman sa Lake Kawaguchiko ay hindi mo na kailangan. Dito pa lang sa ibaba ay mai-enjoy mo na ang kakaibang atmosphere nang dahil na rin sa sobrang peaceful na lugar. Sabi ng ilan sa mga nakausap namin ay mas maganda daw ang lugar na ito sa panahon ng spring dahil sa mga nagagandahang bulaklak sa paligid ng lawa at sayang lang dahil hindi namin naabutan
dahil winter ang panahon ng pagpunta namin. May malawak na parking lot at maraming restaurant na pagpipilian kung sakali man naabutan kayo ng gutom sa inyong pamamasyal. At ang next stop ay panigurado ang bubusugin kayo. Hindi lang na magandang tanawin kundi ng mga pagkain at tsak naman na magugustuhan ninyo. Ang lugar na ito ay ang Oshinohakai, isang small village na may 8 spring ponds na talaga namang kamangha-mangha dahil sa kanilang natural na ganda. Itong 8 spring ponds na to ay na-form noon pa during the historic eruption and intense volcanic activity ng walang iba kundi ng ating bida na si Mount Fuji. Sa sobrang ganda ng lugar ay hindi na nakakapagtaka kung bakit madami ang turistang nagpupunta dito. Pagpasok mo sa loob ay merong tindahan na kung ano-ano. May mga souvenir, fruits, wine at iba't ibang klase ng pagkain na perfect pang pasalubong. Ang tanging masasabi ko lang ay sobrang budol ng lugar na to. Dahil once na pumasok ka ay tsak na mapapabili ka dahil sa sobrang attractive at interesting na mga produkto na meron sila. At dumako na tayo sa panglima at panghuli sa ating listahan. Ito ay ang Gotemba Premium Outlet. Ang lugar na to ay bagay sa mga taong mahihilig mag-shopping at sa mga taong malalalim ang bulsa dahil sa sobrang dami ng mga luxury brand na meron sila dito. Nakakapagod nga lang dahil sa sobrang lawak ng lugar na pwede mong ikutin. Wala namang problema sa mga taong trip lang mag-window shopping kagaya namin. May mga brand dito na bihira mo lang makikita sa mga ibang outlet. Ayoko nang isa-isahin dahil sa sobrang dami. At bago matapos ang vlog na to, may naobserbahan lang ako sa mga lokasyon na pinuntahan namin. Lahat sila ay may kanya-kanyang ganda, may maunlad na pamayanan at may masaganang pangkabuhayan. At isa lang ang nag-isip kong rason kung bakit. At dahil yon kay Mount Fuji. Dahil kung wala si Mount Fuji, ay paniguradong hindi ganun ka-espesyal ng mga lugar na yon. Isang likas na yaman na biyaya sa atin na may lika upang magbigay ng kabuhayan sa ilan at masasayang memorya sa mga taong nakasaksi ng kanyang aktual na ganda.